para po sa ating panalangin. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan mo. Salamat po muli, Lord, sa panibagong araw, Panginoon, na nagkaloob sa amin. Kung kami, Panginoon, ay makapagpuri, Panginoon, makapaglingkod sa inyo, Lord, sa umaga nito. Lord, once again, Panginoon, hindi po kami ng tawad. Naman po ang aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa inyong banal na harapan. Inisin niyo po kami ng inyong banal na lulugan. Lord, make us, Lord, worthy, O God, to praise you in the banal na Lord, dalangin po namin patuloy, O Lord, ang aming gawain sa umagang ito. Hayaan niyo po, God, na ibigay po namin yung best namin, Panginoon. Paunahan niyo po ang lahat po ng tatayo dito sa harapan, Panginoon. Lord, lupugan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Ganun din po, Panginoon, sa magbibigay ng mensahe sa amin. Lord, hayaan niyo po, God, ang inyong mga salita, Lord, ang patuloy, O God. Let your words, O God, be our constant guide, Panginoon. Pagkalakasan namin, Lord, sa araw-araw ng aming buhay. Panginoon, ano man po ang mga balakid, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon. Tinataboy po namin ito in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, patuloy po kami nagpapakawawa, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord, na ang bawat isa, Panginoon, ay lumapit sa inyo, Lord, na may upang puso, Panginoon. At Lord, upang ang inyong mga salita, Lord, ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. And Lord, patuloy po namin pinapanalangin, Panginoon, ang darating na election, O God. Lord, alam niyo po kung ano ang pangyayari, Panginoon. But Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo, Lord. Hayaan niyo po, O God, na magkaroon ng mapayapa, Panginoon. Clean and honest election, Lord, ang aming panalangin. Bigyan niyo po kami ng kaalaman, Panginoon. Makapili po kami, Lord, ng mga tamang leaders, O God, sa aming mga bayan, Lord, let the peace, O God, that passes all understanding, O God, siya po Panginoon maghari sa aming puso. Lord, lahat po ng katagumpayan at pinapanalangin po namin. We acknowledge, Lord, that we are victorious, O God, in the name of Jesus. Salamat po sa oras na ito, Panginoon. Lahat po ng papuri, pagsamba at pasasalamat ay binibigay po namin sa inyo, O God. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Patuloy po natin papurihan ang ating Diyos. May our hopes be filled with dancing.
The praises stars. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. My soul sings. In your presence, carry on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. My soul longs for you. Longs to worship you forever. Your power This praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises starts. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. My soul sings. In your presence, carry on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. My soul longs for you. Longs to worship you forever. Your power Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus, Jesus. Love you so much.
so much. Jesus, love you so much.
lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Lahat po ay magsabi namin. So, pwede na po tayo po. Sige po, ito mga kids, pwede na po manakyan. And pakiusap po, pwede niyo pong i-occupy itong mga upuan dito sa bayan. Right side po. And muli po ang aming pakiusap, please turn off niyo po ang inyong mga phone or ilagay niyo po sa silent mode para hindi po kayo mag-distract sa pakikinig. And at the same time po, para respeto po sa nagsasalita dito sa harapan. Hindi ko na po matatagalin. Tawagin ko na po ang ating mahal na Pastora Sinya Angeles. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Now and forever. Praise the Lord. Muli sasabihin natin, this is the safest place in the world. Church is the safest place in the world. Amen. Amen. Ito po, nakikita natin ang takbo ng panahon. Nakikita natin na unti-unti nadarama natin ang sobrang init. Nadama din natin yung mga kapanahon na yon, sobrang lamig. Pero ito ay nagbabadya ng isang pagkakataon sa ating buhay na magtanong na tayo. Sometimes we do ask questions, but sometimes we do not know the correct answer of our question. Last time, pinag-usapan natin na ikaw ay tinawag ng Panginoon, binukod ka na ng Panginoon sa karamihan upang maging pagpapala. Binukod ka na, inalis ka na sa karamihan. There are billions of people in the world. Pero, binukod ka na ng Panginoon dahil meron siyang layunin para sa buhay mo. God is good all the time in a Christian world. Sa buhay ng bawat Kristiyano, laging mabuti ang Panginoon. Laging nagbibigay sa atin ng kaalaman, ng karunungan, upang magamit ito hindi lamang para sa ating sarili, kundi magamit din para maipahayag sa iba kung gaano ang pagmamahal ng Panginoon sa sanglibutan. Ang sanglibutan ay tayo. We are still in this world, but we are no longer a part of this world. Kasi we have been set apart. Binukod na tayo ng Panginoon since the time that we receive Him as Lord and Savior of your life. God is counting on you. Ibinibilang ka ng Panginoon bilang isang manggagawa. Kinumpleto ng Panginoon ang mga karunungan at kaalaman sa pamamagitan ng pakikinig natin ng magandang balita at ng pagbabasa natin ng magandang balita. Because God is interested and He has potential. Naglagay siya ng potential sa bawat isa sa atin upang magamit ito. Hindi potential para yumaman ka or dumami ang mga ari-arian mo. Ang potensyal na inilagay ng Panginoon sa buhay mo ay isang binhi. Ito ay isang buto na kailangang tumubo. Pero sometimes, bakit hindi ito tumutubo? Dahil hindi ito itinatanim. Ang Diyos nagtanim sa bawat isa sa atin. Pero nasa atin ang pagtubo ng kanyang mga binhi. Dahil ang binhi, pag tinago mo lang, walang mangyayari dito. Maaring matuyo ito, maaring maging malutong, at maaring matulog pa siya. Pero ang binigay na binhi ng Diyos sa bawat isa sa atin ay buhay. Ito ay buhay. Ito ay magagamit mo bilang daloy at pagpapala para magamit mo ang talentong ibinigay ng Panginoon sa iyo. Uulitin ko po, lahat tayo ay binigyan ng talento ng Panginoon. God put a talent in each and every one of us. Ikaw ay merong potensyal na magagamit, pero hindi namimilit ang Panginoon na gamitin mo ito. You have your own choice. At maaaring sa darating na kapanahonan, yung choice mo ay ihaharap mo sa Panginoon. Ikaw lang mag-isa, hindi pwedeng tumawag ng attorney dito na magtatanggol sa iyo. Ikaw lang mag-isa ang haharap sa Panginoon upang isulit mo ang katalinuhan na ibinigay ng Panginoon sa iyo. So, during that time, ang mga disipulo
ay nagtanong sa Panginoon. Pero bago tayo pumunta dyan, tingnan natin ang aklat ng 1 Timothy 2, 1 to 6. 1 Timothy 2, 1 to 6. Therefore, I exhort you of all that supplications, prayers, intercession, and giving of thanks to be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may live a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Pwede po tayong tumayo at manalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa araw na ito. Na tinipon mo kami sa bulwagang ito upang sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Dalangin ko po na buksan mo ang puso ng bawat isa sa amin upang ang iyong mga salita na ibibigay sa iyo sa amin ngayon ay patuloy na tumubo, patuloy namin magamit sa kapanahonan na nilanais mo. Maraming pong salamat paging sa mga nasa Facebook Live. Dalangin ko po na ang atensyon at pakikinig ng iyong magandang balita ay sumaamin lahat kasi sa kanila. Kaya maraming salamat. Gamitin mo lamang ako bilang mouthpiece. Binibigay at pinabalik namin sa iyo, Panginoon, lahat ng papuri, ng parangal, pasasalamat at pagsamba. Ito pong aming samo at panalangin sa pinakapatamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo magsabi ng Amen. Amen. Po tayo makupo. Dito, sa pamagitan ng salitang yan, Jesus taught the disciples one day, persecution would come. Binanggit yan sa Matthew 5, 10 to 12. Binanggit yan ng Panginoon sa atin na darating ang kapanahonan, darating ang mga pagsubok. Persecution would come as he mentioned in the Sermon on the Mount. Hallelujah. This is a commissioning sermon. When he sent his disciple to minister, Pharisees would kill some servant of the Lord. Sabi gano'n, darating ang persecution, ang mga pagsubok na darating ang mga kapanahonan ng mga Pariseo or unbeliever, papatayin ang mga mananampalataya. Susupilin sila upang hindi nila maipahayag ang magandang balita. Nakita natin sa kapanahonan ngayon, di ba napakaraming sumulpot na iba't ibang reliyon. Ito ay isa na sa mga persecution na darating. Iba't ibang pananampalataya, iba't ibang paniniwala na babaginan mo ng magandang balita, sasabihin lang, hindi, ito na tinagis na namin noon pa mga panahon ng marami ng panahon, ito na ang religion namin. O yung iba naman, nahuhumaling sa pakikinig sa magandang pakikipag-usap ng iba upang sila ay mabingwit sa ibang klaseng pananampalataya. Nakikita natin ngayon, nakadilat pa rin ang ating mga mata, pinakikita ng Panginoon mga pangyayaring ito upang mahayag ang tunay na pananampalataya ng isang anak ng Diyos. Walang iba na itinuro ang banal na kasulatan. Everything is in the Bible. Pero, some of those religious sects, iniiba nila ang interpretasyon. The Bible is the truth and it interprets itself. Binibigay na ng Panginoon sariling interpretasyon niya. The Bible is the truth, the Bible is the Word of God. Ang binabanggit ito ay buhay ng Panginoon, ang kaligtasang pinagkakaloob niya hanggang sa huling bahagi ng Biblia, narito pa rin ang Panginoon at kumakatok sa puso ng bawat hindi pa nakakakilala sa Panginoon na sabi niya, kumakatok ako sa inyong pintuan. Sino ang magbukas ng pinto? Ako, siya ay aking makakasalo. So, hanggang sa Revelation, yun ang anyaya ng Panginoon. Bakit po hanggang sa panahon ngayon, the Word of God does not change.
Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Walang pagbabago. Pero ang tao, nagbabago. Pero, as the Bible says, hindi siya namimilit. It is your choice. Hindi namimilit ang Panginoon. Basta pinapahayag niya magandang balita. Ngunit nasa sa atin ang pagtanggap at ang pagmamahal sa Diyos. Ngunit, sa karamihan ng mga mananampalatayang iba, mga dating mananampalataya, nababalik sa ibang mananampalataya. Lalo na ngayon na open na sa lahat ang Facebook, ang mga internet, open na sa lahat na makikita nyo ang iba't iba na sa umpisa akala mo doon papunta, pero in the end, you have to subscribe to them upang lalo pa kayong mapagpaliwanagan ng kanilang pananampalataya. Sabi natin, the Bible is the truth. The Bible is the Word of God. Ano mang taliwas sa salita ng Diyos ay hindi sa Diyos. Kaya pakaingatan natin ang ating mga sarili sa mga pagkakataong katulad nito. Perilous time na mapanganib na pagkakataon sa buhay ng tao sa kapanahon ng ngayon. Hallelujah! Kaya sinabi niya noon, ang mga Pariseo o ang mga unbeliever ay merong warning tungkol sa kanila na papatayin ang mga mananampalataya. Labi po doon. They are prophetic messages, but we are already identified with Christ. Identified na tayo kay Christ, na siya ay tinanggap natin as Lord and Savior of our lives. So, stand firm on the strong foundation of the Word of God. Ito ang dapat makita sa atin. We are standing in the strong foundation of the Word of God. Hindi ka pwedeng tangingin ng mga hangin o hampasin ng mga bagyo para umalis ka sa kinatutungtungan mong salita ng Diyos. Ito ang katotohanan. I am the way, saith the Lord. I am the way, the truth, and the life. Sinabi ba dito, besides me, there is more? Wala. Wala nang iba po. Siya lang ang katotohanan, ang buhay. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sa panahon ngayon, dahil marami pong naglipana, because ayaw ng devil na nag-iisa lang siya. Gusto niya, marami siyang kasama. Ayaw niya na malungkot siya kapag siya ay nag-iisa. One time in his life, katulad na napabasa natin sa Isaiah, inangkin niya ang kanyang kapangyarihan na siya ang makapangyarihan na dadaigin niya ang Panginoong Jesus. Pero hindi siya mananalo. Everything is settled already in the Word of God. Binigyan na sa atin ang kapangyarihan ng Panginoon at tayo ay kanyang mga shepherd. The Bible says, I am the shepherd. Sinabi ng Panginoon siya doon. My shepherd hear my voice. I know them and they follow me. Sinabi na ng Panginoon yan. Kilala ko ang aking mga tupa. Naririnig nila, naiintindihan nila kung ano ang aking tinig. Sila ay sumusunod sa akin. That is the Word of God. Naririnig natin ang kanyang tinig through the Word of God. Through listening to the messages. O sa pagmagitan ng ating pagsasabasa ng magandang balita. Naunawaan natin kung ano ang gusto ng Panginoon. Nagsasalita siya ng talinghaga upang hindi maintindihan ng mga unbeliever what is the real meaning of the Word of God. Ang nakakaunawa lang nito ay ang mga anak ng Diyos. Tinatakpan ng Panginoon nito upang hindi maintindihan ang mga unbeliever because they do not believe. So, tinatago ng Panginoon ito, ginagawa mga parable upang hindi maunawaan ng mga mananampalataya. But those that believer, they understand what the parable means. Alam ng mga mananampalataya kung ano ang ibig sabihin ng mga parabola na binigay ng Panginoon. And then the Lord Jesus Christ, nabuhay na siya muli at ipinadala niya ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay nangangailangan ng tahanan. Ito ay ang church. And we are the church. Darating din ang kapanahonan na magkakaroon ng rapture. Sino mararapture? Hindi darating ang Antichrist.
hanggat hindi nawawala dito ang mga believers. They will be raptured. Sino maiiwanan dito? Because, sabi gano'n, hanggat nandito ang Holy Spirit, hindi darating ang suwail. Where is the Holy Spirit? It is in you. When you receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of your life, you have the Holy Spirit in you. So, pag alis mo rito at saka darating ang suwail. Do you believe that? Basahin nyo ang Thessalonian, mahaba po mas yung pag-aaral ito. Kaya kung babasahin ninyo ito, maiintindihan ninyo kailan darating at kanino siya darating. So, if you believe the Word of God, narito po ang kanyang paliwanag sa mga bagay na ito. Kaya pinapahayag sa inyo upang alam natin lahat, ang suwail ay hindi darating hanggat nandito ang Holy Spirit. Bakit? Mananalo ba siya sa Holy Spirit? Hindi. Kaya, aalis ang Holy Spirit. If the Holy Spirit is in you, aalisin ka muna dito bago dumating ang suwail. Amen. Do you believe that? That is the Word of God. Amen. Ang banal na kasulatan ang nagsasabi na tinanggap mo siya, you will be with the Lord bago dumating ang kapanahunan na kinatatapusan ng mundo. Yan ang mga nakatala sa banal na kasulatan. The Holy Spirit need a house. Sino ang house niya? Your heart. Ang Holy Spirit ay nakatira sa puso mo. Because tinanggap mo siya as Lord and Savior of your life. The Holy Spirit is the teacher. He is our God. He is the Father, the Son, and the Holy Spirit are one. Kaya sa buhay natin, kailangan siya ng katawan. Ang katawan niya ay kailangan nasa church. And you are the church. Are you there? Naiintindihan niyo po ba ako? Naiintindihan niyo po ako. Maliwanag ko ang sinasabi because it is quoted from the Word of God. Yung, alam niyo po, pag nag-amen kayo o pumapalakpak kayo, you are investing in the heaven. Ang palakpak mo ay nabibilang sa kalangitan. Hindi yung iniipon mong pera, marami, yun ang iniipon mo. But when you say, praise the Lord, and you clap your hands for the Word of God, you are investing in the heavens. Amen. Naiintindihan niyo po? Yes po. Mag-ipon kayo para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. The Holy Spirit is our teacher and our guide. Ibinigay ito para tayo patuloy na turuan, patuloy na ingatan, dahil binukod ka na nga ng Panginoon. Binigyan ka ng banal na Espiritu. You are not alone. May nangangalaga sa iyo, may proteksyon na nakabalot sa iyo. It is the Holy Spirit in you. Pero hindi naman natin kinakausap. Thank you, Holy Spirit. Andyan siya sa iyo. Naghihintay siya na patuloy kang magpaturo, patuloy mo siyang kausapin, kung meron kang karamdaman, kung meron kang mabigat na problema, you have the Holy Spirit to talk to. Tuturuan tayo nito, i-guide kayo, tuturuan ka, ganito ang gawin mo. Lumapit ka sa Panginoon, mag-repent ka ng mabibigat na kasalanan na nagawa mo sa Panginoon, and the Lord will lift you up. Itataas ka ng Panginoon. Kaya sinabi, I will never leave you nor forsake you, pero hindi mo alam kung paano. Now is the time for us to understand everything that the Word of God teaches us. Para gumalaw siya sa buhay natin. Sometimes people believe salvation, they believe the salvation that has come from God. Pero after several months, parang bumabalik sa dati. Because we're still in this world. In this world, we have everything to see, everything to enjoy, everything to be tempted. Nandito yan sa mundo. Pero as the Bible said, you have been set apart. Dumating yan sa buhay mo, magkasala ka ngayon, humingi ka agad ng patawad sa Panginoon. Alam mo kaibahan mo sa mga hindi mananampalataya? You've been forgiven. Wherever you come to God, you are being forgiven. Kailangan lang true yung paghingi mo ng patawad. At magkatawarin tayo ng Panginoon. Gano'n man kapula ang kasalanan mo. The book of Hosea, I repeat, though your sins be as crimson, I will make them white as snow. Pangako ng Panginoon yan. Paniwalaan natin yan. Siya ang nagsasalita ng mga salitang ito.
Kahit nakasimpulan ng dugo ang kasalanan mo, pag lumapit ka, and if you are really repenting for your sin, I will make them white as snow. Gusto ng Panginoon ang patawad tayo. Hindi tayo mabubuhay ng nag-iipon tayo ng kasalanan sa buhay natin. Hindi. Hindi tayo ng patawad sa Panginoon. Siya lang ang makakapagpatawad sa atin. So, yan ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Then, we work together. We treasure God's word in our heart. Iniingatan natin yung salita na iniwan niya sa atin, sa ating mga puso. Then, it is our job to witness to others kung anong ginawa ng Panginoon sa atin. Sabi ko, before I have told you that you are the living Bible. Nakikita sa buhay mo. Ulitin natin ang John 15:16. Ulitin lang natin para lang emphasis na kasi repetition makes retention in your mind and in your heart. You did not choose me, but I choose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. Anong prutas ang sinasabi dito ng Panginoon? Anong prutas yan? Alam niyo ba kung anong prutas yan? Anong prutas yan? Ha? Kaluluwa lang? Hindi lang yan ang prutas. Hindi lang yan ang prutas na gusto ng Panginoon na makita sa atin. Hindi yan lamang yan, mga prutas na yan na gusto ng Panginoon na makita sa buhay natin. There are so many fruits. Maraming mga regalo ng Panginoon sa atin. Dito ka magbubunga sa pamamagitan ng mga three categories of gift. Motivational gift, the ministry gift, manifestational gift. Ang motivational gift ay nahahati ito sa perceiver, server, teacher, giver, administrator, compassion. Ang ministry naman ay apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. At ang manifestational gift ay word of wisdom, word of knowledge, faith, gift of healing, working of miracles, prophecy, discerning of the spirit, kinds of tongue, and interpretation of tongues. Marami po yan. Pero, one time, ibigay natin yan ng kopya sa inyo para makita nyo. Mahirap pong i-research ang mga bagay na ito, pero ito ay ibinibigay sa atin ng Panginoon. Paano lang yung mga prutas na gusto ng Panginoon sa atin? Sa Galatians 5:22, meron dyan bunga ng Espiritu. Bunga na yon, fruit na yan. Di po ba? So, hindi lang ang pinag-uusapan dito, kundi ang mga bunga mo. Halimbawa mo, gift of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Gift of the Spirit. Pag mayroon kang ganito, pag may pagmamahal ka sa kapwa mo, pag mapagpatawad ka, that is already a fruit. Hindi po ba? Bunga mo yun eh. Hindi lang, pero gusto ng Panginoon, soul. Pero, ang bunga mo, nararamdaman ng kapwa mo. Nararamdaman na mahal mo ang kapwa mo. Nagpapatawad ka sa kapwa mo. Nagbibigay ka ng tulong sa kapwa mo. Lahat ito ay bunga mo. Bunga din yan ng iyong pagkatao. Hindi lang ito kaluluwa, pero mas gusto ng Diyos ang kaluluwa. Gusto ng Panginoon, ikaw na believer, ikaw na mananampalataya, ang gamitin niya para mayroong makakilala sa Kanya. Kasi pinili ka na ng Diyos para maging anak niya. Bilang anak, bumutusan ka ng tatay mo na ibahagi mo yung kaligtasan na ibinigay niya sa iyo. Hindi lang nasa sa iyo yan. Pag ikaw lang mag-isa, meron yan, anong tawag sa iyo? Dahil ayaw mong ipamigay. Anong tawag sa iyo? Ikaw na nakakaalam doon kung ano pa. Kaya kailangan, share mo naman sila. Kung may pagkain kang masarap, gusto mo ikaw lang mag-isa, and yung iba nakatingin lang sa'yo, share mo sila, kahit natin po konti. So, yung Word of God, i-share mo dahil ikaw lang ang meron.
Ang lagay, ikaw lang. Siyempre, ibahagi mo yan. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Pag ibinahagi mo yun, gumaganap ka sa isang prutas na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Ikaw ay mabunga. Doon lang sa Galatians 5:22, di ba mabunga ka na? Bunga mo na yan na pagiging isang mabait, isang masunurin, isang mapagmahal sa kapwa, isang nagpapatawad. Pag magpapatawad ka, magpatawad ka na agad. Hindi yung iisipin ko pa kung patatawarin ko yan. Di lalo ka nadagdagan ng kasalanan dahil isip ko pa ng isip, iniisip mo yung huwag kang magpatawad. Pag magpapatawad ka, now na. Ngayon na. Magagalak ang Panginoon sa iyo. Dahil nagkaroon ka ng prutas. Nagkaroon ka ng bunga. So, mahigpit natin pinamamahagi ang balitang ito dahil bunga yan. Nakikita ko bunga yan eh. Kaya maraming mga bunga na ikaw ay naiipon na. Pero hindi mo alam. Pero ang pinakakaasam ng Panginoon ay bunga ng Espiritu. Bunga ng kaluluwa. Na mag-produce ka ng kamo-kamo. Hindi yung mukha mo, kundi ano ka. Ano ka sa panahon ngayon na nakakilala ka sa ating Panginoon as Lord and Savior of your life. Tinawag ang 12 disipulo. Ito ay simbolo ng kapangyarihan ng pagmamahala ng gobyerno ng Panginoon during that time. He called the 12 disciples upang ito ang makasama niya. Although umarap siya sa multitude, pero kinakausap niya closely ang 12 lang. Ito lang ang kakausapin ko, mga leader ko. Yung mga iba, kakausapin ko rin kayo. Pero iba ang pakikipag-usap at pakikipagturo sa pinili ng Diyos. Tinawag sila to form the government of 12 upang pamahalaan ang iiwanan ng Panginoong salvation na binigay na niya sa lahat ng tao upang iwanan niya ang magandang balita na ibabahagi ng 12 disipulo na to. Naintindihan po niyo yun. Number 3 is the symbols of Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sabi natin, 12 to form the government. Huling Israel during that time, pero sa panahon ngayon, 12 disipulo ng Panginoon. And the power of 3 symbolizes the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Number 7 is a perfect number of the Lord. Perfect number of the Lord. In the beginning, God established 12 months for a year. These 12 months this day cover na 12 days, 12 daytime, and 12 nights during night time. It covers 24 hours for one day. Yun po ang nakikita natin. Hallelujah. He established the 12 tribes to rule over the nation Israel. In administration, King Solomon has 12 governors. Si King Solomon, during his reign, meron siyang 12 gobernador na ang bawat gobernador dito, bawat isa dito, are obliged to supply his household with provision for 1 month. 12 governor, each one governor, bibigyan mo ako ng provision for 1 month. Dahil 12 sila, it covers a year. Naintindihan po? Ano po yung 12 kanina? 12 disciples para maging kagamit-gamit sa pag-alis ng Panginoon. The 3 symbolizes the Holy Spirit. 7 is the perfect number of the Lord. Sabi natin, yung araw, ang isang taon ay 12 buwan. No? Kaya si Haring Solomon, nagtalaga siya sa kanyang kayamanan ng 12 gobernador upang ang bawat gobernador ang siyang magsusupply sa aking tahanan ng lahat ng pangangailangan ko. Ako galing si Haring Solomon. Every year, merong magdadala sa akin sa loob ng isang taon. 1 day is covered by 12 hours during the day and 12 hours during the night. 24 hours is 1 day. Nakita niyo po? Naintindihan niyo? Amen. Okay. Kung naintindihan niyo, let us go. So,
makikita natin yung binasa ko kay King Solomon, 1 Kings 4:7. 1 King chapter 4 verse 7. The pastor or leader have 12 things to do. Anong gawin ng mga leader na kamukha ninyo na tinawag sa kapanahon ito? Number 1, you have to impart character. Character build up, yung nakikita sa atin na gagawin nila. And then you have to lead. Number 1, impart character. Number 2, leading. Number 3, preparing. Number 4, motivating. Number 5, connecting. Number 6, sending his breath. Sending his disciples. Yun po. 6 na bagay na dapat gawin ng leader. Ulitin ko po. Impart your character. And then lead them. Prepare them. Motivate them. Connect them. And send them. Okay. Kompleto na yun. Kompleto na yung gawang binibigay ng Panginoon para sa kanila. Hallelujah. And then we have to win souls for Christ. Proverbs 11 verse 30. Proverbs 11 verse 30 says, a tale-bearer reveals secret, but he who is of a faithful spirit counsels a matter. 11:30. 30. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is what? Is wise. Yun ang matalino tinatawag. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Matalino ka. God's burning desire is for the soul. Ang ninanasan ng Panginoon sa kapanahon ng ito ay soul. Souls are eternal. Souls are worth to God. Mahalaga ito. Mataas ang presyo nito sa Panginoon. It's worth. Napakalaki ng halaga nito sa Panginoon. Kaya sinasabi sa Mark 8:36, the book of Mark, chapter 8, verse 36. For what will it profit a man if he gains the whole world and suffer the loss of his own soul? Gaano mang karami ang maging kayamanan niya kung ang kaluluwa niya ay mapapahamak niya na naman? Wala. Bagsak. For what will it profit a man if he gains the whole world? So, ang soul ay katumbas ng mundo. So, kita nyo, what will it profit a man if he gains the whole world? Mapa sa kanya na ang buong mundo. But, mawawala ang kanyang kaluluwa. Kung gano'n, ang kaluluwa, mas higit pa sa presyo ng buong kayamanan dito sa buong mundo. Do you get it? Amen. Okay, naintindihan po natin yan. Because souls are eternal. God's burning desire is for the soul. Wala siyang ibang gusto kundi mga kaluluwa. Soul is more than the whole world. Is all the stars put together, kahit na ang buong lahat ng mga bituin ay pag-ipon-ipunin mo, soul's value cannot be measured. Ang halaga ng kaluluwa, kaya itong gusto lang ng Panginoon sa buhay natin lahat. Soul, kaluluwa. Bakit? Yan dahil namatay ang Panginoon dahil yan sa kaluluwa na yan. Kaya ang gusto ng Panginoon, itumbas mo man ang lahat ng kayamanan sa buong mundo. Hindi maikukumpara sa kaluluwa ng tao. Sa espiritu ng tao na kailangan magbalik sa nagbigay nito. Ang Diyos lang ang nagbigay nito. Kung naiintindihan natin ito, magdudumali tayo makapagdala kahit isang kaluluwa sa Panginoon. Katumbas ng buong mundo, isang kaluluwa. Not in the world. Pinapakita ng Panginoon sa kapanahon ng ngayon. Naririto tayo,
In the church, there will be no sitting ministry. Lahat tayo ay gagalaw. Lahat tayo ay gagawa ng kapamaraanan na makapagdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Why we are still here? Why we are still here in this world? This world we shall have tribulation. But the Lord said, "Be of good cheer, I have overcome the world." Sino kausap niya dito? Mga believers. Believers. If you are a believer, you have to do your assignment before you go home to God. Gagawa tayo. Kailangan, tingnan nyo sa kumbas ng kaluluwa. Man lang yan, hindi sinabing men. So, it is only one man. If he hates the whole world, baka sa kanya man ang buong mundo kung mawawala ang isang kaluluwa. Diba? Katumbas. Pag samasamahin mo ba ng mga bituin sa langit, restore, and conviction. Ganyan katindi ang pagnanais ng Panginoon sa kaluluwa ng mananampalataya na ibibigay mo para sa Kanya. Hallelujah. So, we're entrusted by the Lord to win soul for Christ. Kailangan makakuha tayo ng mga kaluluwa para na sa Panginoon. Gain them, reach out for them habang may panahon pa. Paul said in 1 Corinthians 5:22, I become weak so that I could win one. Nagpakahirap ako, naging mahirap ako, nakisama ako. Kung mahirap sila, makikisama ako para mawin ko sila. Kung mayayabang sila, sasama din ako para makawin ako kahit isa. Kung mayayabang sila, kung matatapang sila, sasama rin ako para makawin ako ng kahit na isa. Winning soul is a sacrifice. Ang pagkuha, ang paganyaya ng isang kaluluwa para sa Panginoon ay isang sakripisyo. Hindi yung, sabi natin, every first Sunday of the month, we have to report. Kailangan yung follow-up ninyo na report ninyo ay pinapollow up nyo kung sinong bagong kaluluwa ang nadadala ninyo. Kailangan po sa report natin nag-reflect yung ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi lang tayo dito nakikinig, ay, oo nga, ano. Pero pagdating sa bahay natin, saan mo na nga yung TV, yung paborito kong series. Tapos na ulit. And then next Sunday, andito tayo ulit. We listen to the Word of God and then we go home and sit comfortably and watching the television. Tapos na ulit. No. Remember, time is running out in our lives. Lumalakad ang panahon, namamatay ang bawat tao sa takdang itinakda ng Panginoon. Hindi tayo nagtakda. Maski na yung iba, may karamdaman na, kulay lupa na, pero buhay pa rin. Pero may mga tao biglang namamatay. Walang nakakaalam ng bagay nito. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya pag may panahon pa, gawin na natin ang dapat natin gawin. Bakit? Kasi sinabi ng Bible, Romans 3:23, all have sinned. Lahat ay nagkasala. Walang nakaabot sa kagwalhatian ng Panginoon. Ngayon, ikaw ay ligtas na. It is your duty na ang mga iba ay bahaginan mo ng magandang balitang ibinigay sa iyo. Hindi mapupunta sa iyo ang magandang balita kung hindi itinakda ng Panginoon ito para sa iyo. Because you have the potential, you have the talents that has come from God. Walang magsasabi sa atin, ay hindi ko alam yan. Hindi ko alam. No. Pero sabi nga, God is not namimilit sa atin. It is our own decision to follow or to obey God. Pero nasa inyo rin kung ayaw ninyo. Nasa atin yun. So, the Lord Jesus Christ said, repent for the kingdom, sa Matthew 4:17, repent for the kingdom of God is at hand. Andito na. Pero, nilalay ka na, pero ang ginagawa natin, sumasama pa rin tayo sa agos ng takbo ng buhay ng mundong ito. Repent for the kingdom of God is at hand, sabi ng Diyos.
It means preparation. Preparation is the name of the game. Dapat ang paghahanda ay nasa sa atin. It means change your way of thinking. Sabi, repent for the kingdom of God is at hand. It means change your way of thinking. Because all you're thinking about everything is wrong. But now, this is the kingdom of God. Meaning to say, you have to change for the better. Gawa tayo para sa ikabubuti ng lahat. Hallelujah. In the kingdom of God, you do not vote for a leader. Democracy, in a democracy like our government, your vote count the most. Kailangan bumoto ka sa democracy katulad dito. Kayo ang pumipili ng by the people, for the people, of the people. Pero nangyayari ba yun? Kayo ang sasagot nun. Sa kingdom of God, hallelujah, your opinion is not needed. Sa kingdom of God, hindi kailangan ng opinion mo, hindi kailangan ng boto mo, hindi kailangan ng sasabihin mo. The law of the Lord. Ito ang susundin mo sa kingdom of God. Kaya yung mga disciple na tanong minsan kay Jesus Christ, kailan ba mangyayari ito? Kailan ba darating yes ang Panginoon? Walang nakakaalam. Hindi ang Diyos ang paano nasa langit. Bakit hindi pa dumarating ang Panginoon sa panahon ngayon? Because the church has not done yet the thing that was commanded by God to share the word. The church, worldly church. Worldly church. O tayo yun, ang kinakausap dito. Hindi pa natin ginawa, kaya hindi pa dumarating si God. Gawa na tayo. Kapag may panahon pa tayo. In the kingdom of God, there is power, rulership. New government will arise. But Satan is the force behind disobedience. Satan, gusto niya, huwag kang sumunod. Huwag mo na kayong sumunod. He is the king of disobedience. Bakit? During the time, sabi natin, nandun na si Eva at si Adan, wala na sila sa paraiso. Sinabi ng Panginoon, sige, magpakarami kayo, pinanganak ni Eva at ni Adan, si Cain, panganay. Ang sumunod, si Abel, parehong lalaki. Ang dalawang lalaki ito ay magkaiba ng ugali. Si Cain ay naghalaman, naging farmer, nagtanim ng maraming mga halaman. Si Abel, nag-alaga ng mga hayop. When the time for them to offer something to God, si Cain, ginawa niya yung mga halaman niya at ito ang inihandog sa Panginoon. Pero si Abel, kinuha niya ang the best na hayop na alaga niya at yung matataba at inoffer niya ito sa Panginoon na naamoy ng Panginoon ang masamyong amoy ng ini-offer ni Abel. At natuwa ang Panginoon kay Abel. Ngunit hindi natuwa ang Panginoon sa inialay ni Cain. Bakit? Dahil ba sa gulay ang inialay niya? No! It is the faith that speaks. Sa pananampalataya ng dalawang nag-aral na ito, nag-alay sa Panginoon, naroon ba ang puso mo sa pag-aalay ito? Nag-aalay ka nga, million of pesos, inalay mo, pero ando ba yung puso mo? Kahit na 5 lang ang ialay mo, kung ito ay buong puso, nakita nyo sa aklat ng banal na kasulanan, yung babaeng mahirap na ang ilalim-lalim na ng bulsa niya para kunin na yung ilang piraso ng coin para ihandog sa Panginoon ng buong puso. Kaysa doon sa Pariseo, na nilalagyan pa, ito 10,000, iuhuli ko sa box. Faith counts the most when we offer something to God. Hindi tayo, nagmamadali ako. Ito na lang. Ito may bariya ako. May bariya ako 50 centimos.
Kasama dyan ang puso mo. Sa pagbibigay, hindi tayo nagbibigay ng napipilitan. Your faith count the most. Yung pananampalataya mo, yung pananalig mo, buong puso mong binibigay sa Panginoon para ibalik yan sa iyo ng siksik, hindi ka naman makakapan. Sometimes we will think it over. Yan naririnig mo ngayon, ang mensaheng narinig si gusto ng Panginoon. Kapag pinigay mo, hindi dapat magagalit si Cain. Because the Lord will talk to him. Bakit ganyan? Bakit ganito? In-explain ng Panginoon. But Cain rejected the reason of God. Ayaw niya. At hindi niya sinunod ang alituntunin ng gusto ng Panginoon. Ang pagbibigay ay isang sakripisyo. Anong sakripisyo ito? Yung kalooban mo, na nararamdaman mo kung ano ang binibigay mo sa Panginoon. Nararamdaman mo, binibigay mo ito dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon. Dahil mahal mo ang Panginoon. Nararamdaman ng Diyos yan. Kung bara-bara lang, kung bibigay natin ba sa makapagpapit, ay, ito pala, kung meron lang ako sa piso, okay na, nagbigay ako, ha? Tayo po nakakalam yan sa atin, sir. Pinapaliwanag lang sa atin sa kapanahon na ito. Ito binigay ni God na research ko yan. Kaya, kapag babasa ng salita ng Diyos, you have to ask God. You have to schedule a time to read. Schedule mo yun, hindi yung babasa lang ako, mamaya pagkatapos mo magalang. Babasa ako. Iwanan ko yan, mamaya na lang ulit. Give time so that the Lord will talk to you. Pag nagbibigay ka ng time sa Kanya, magbibigay siya ng time sa iyo. Hallelujah. Sabi nga maraming mga katanawin na yung pananampalataya natin ay nasusukat ng Panginoon. Sa buhay natin, nasusukat ng Panginoon kung anong pananampalataya meron tayo. Satan is the author of disobedience. Ngayon, bakit nag-disobey? Bakit nag-disobey si Cain? Meron siyang sariling rason. Pag binuksan mo ang pintuan ng disobedience, it will come to the door. Nag-iisip ka pa lang para magkaroon ka ng maraming rason. When you open the door of disobedience, it will come to you. Because you open the door, disobedience will come to you. Yan ang pasimula. Nagpaplano ka pala ng gagawin mo, naisip mo na, hindi ako susunod. That is disobedience. The best way of your obedience is to worship the Lord. Amen. Ito lang ang tanging paraan, worship mo siya. Mapapurihan mo siya, masamba mo siya sa espiritu at sa katotohanan. This is the best obedience that we can make to the Lord. Ang pagsunod sa Kanya. Ano tayo susunod kung hindi naman natin alam? Because the door of disobedience carry anger, bitter feeling. Hallelujah. Because all of this can be used by Satan to lead us into temptation and sin. Paul said in Ephesians 4:27. Ephesians 4:27. Lord, give place to the devil. Huwag nating hayaan na makapasok ang kaaway. Do not open the door of disobedience in your life. Pag pinapasok mo yan, disobedience led to anger, gossip, unforgiveness. Maraming kamamaraan na nagagamitin ang disobedience sa buhay ng tao. Hallelujah. But the Lord always open to give us another chance because we are still alive. The Lord will give
give us a second chance, a third chance, because you are coming back to you. Ano ang pagkakasala meron tayo kung sa puso natin ay gusto natin makabalik at humingi ng kapatawaran sa Panginoon? He is always faithful and just to forgive us our sins. Laging nakalaan magpatawad kung lalapit ka ng may pusong mapagpakumbaba at talagang tunay nararamdaman ang repentance sa puso mo. God is faithful and just to forgive you. Every one of us, kahit sino pa sa atin, laging nagpapatawad ng Panginoon. Laging nagmamahal sa atin na gustong maramdaman ng Panginoon na ang pagmamahal niya ay sagana para sa kanyang mga anak. Hallelujah. Sabi nga, obedience is better than sacrifice. Sinabi din sa first Samuel, obedience is better than sacrifice. Mas mabuti pa ang pagsunod kaysa pagsakripisyo. Sunod lang tayo. Disobedience is like a rebellion. Ang hindi pagsunod, nagre-rebel ka. You are a part of this church. PRCF is here to share the word of God to those that are coming to God. Nandito tayo para ipadama ang pag-ibig natin, ang pagmamahal natin, ang pagtataga natin, ang makapagturo ng magandang balita. Pero kung sanang lumagpas lang ito sa kabilang tenga at hindi natin magawa. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Palaging present tense ang ginagamit ng Panginoon. Now. Kahit ilang panahon na ang Bible, it is now. Kailangan sa kapanahon na natin na makapag-isip na tayo, makagawa tayo sa alituntunin ng gusto ng Panginoon. Because, as I was always said, time is running out in our life. Bata, matanda, dalaga, binata, nawawala, mamatay ng walang maraming dahilan. Pero ang Diyos ay napakabuti. Paano natin gagawin dito? Win the battle in your mind. Manalo ka sa nasa utak mo kung anong nilalagay ng utak. Kung maging panalo ka. Hindi ka talunan. You are not talunan in the presence of God. Kung sumusunod tayo sa alituntunin ng gusto ng Panginoon, ang mapangyari sa buhay natin. Yes, there are tribulations. Kaya lang sinabi sa umpisa ng message natin. Sinabi ng mga Panginoon na mayroong mga pagsubok na darating sa buhay mo. This is one pagsubok in your life. Anong pagsubok yun? Na ikaw ay makapagdala ng kaluluwa. Subok yan sa buhay mo kung tutuparin mo o hindi. That is one way. Na gusto ng Panginoon, win the battle in your mind, stand strong in the strong foundation in the Word of God. God has prepared you everything for you. God has prepared everything for you to do the work that He has entrusted to you. Ginawa ng lahat ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na ito para sa iyo. Para dumating man ang kapanahon na maging bahagi ka ng isang magagawa ng Panginoon, tapos na ang biyaya na ibinibigay niya sa iyo. Muli, tandaan natin, ang prutas na gagawin mo sa mundo, ang prutas na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Fruits are not souls only. Pero gusto ng Panginoon ang kaluluwa. Ang prutas mo, katulad ng sinabi sa Galatians 5:22, love, joy, peace, pagmamahal mo sa kapwa mo, pagmapatawad mo sa kapwa mo, pagtitiis sa anumang meron ka, pagmamahal, pagmapatawad, pagbigay ng tulong, pakikinig sa merong problema. This is already your fruit. Pero mas gusto ng Panginoon ay walang katumbas na halaga ang kaluluwa. Walang katumbas. Nakita natin, di ba? Makamit man ng isang tao ang kayamanan ng buong mundo kung mapapahamak ang isang kaluluwa. It's useless. Ganyang katindi ang pagnanasa ng Panginoon na maggamit tayo na makapagdala ng kaluluwa.
Mahigpit na ang labanan sa mundong ito. Dumadami na ang mga unbeliever. Tanungin mo, age 15 to 25 or whatever ng mga kabataan ngayon, tanungin mo, sino ang Diyos hindi nila alam. Hindi na nila alam. Bakit? Hindi na marami. Bukas, makinig kayo dun sa preaching sa Gamayan. Nalaman mo bakit? While we were, after nag-back ceremony, maghahandaan pa rin ang message para makalinig ng mga hindi manunod. Ang gusto ng Panginoon. Time is running out in our life. Kaya sa buhay natin sa kapanahon ng ito, umaasa ang Panginoon sa pamagitan ng mga mensahe na narinig natin. We have to act now. Ngayon na, ito ang tamang kapanahonan para madami tayo ng Panginoon sa kanyang mensahe. Dahil nagbabadya ang kapanahonan ngayon. Nagbabadya ang panahon. Nakikita natin ang biglang pabago-bago ng panahon, pagbabago-bago ng mundo, ang mga pangyayari, maski sa darating na eleksyon, nakikita natin ang matinding labanan, nagkakaroon na ng mga marami ng patayan, di po ba? Nakikinig pa kayo ng mga balita dahil si ganito, si ganon, dahil sa labanan, sa politika. Bakit ganun? Pero, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. We have to pray even for the election that is coming. Pahayag natin sa Panginoon yung ating kalooban. Hindi lamang tayo nananalangin para dito. Ang mga pastor, mayroong organization na nanalangin para dyan. Sa CCL, meron silang CCL hindi CCL. CCL, Capital Christian Leadership. Meron silang mga panalangin, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang papel para ipanalangin ang darating na kapanahonan na nagbabadya ng medyo kalungkutan. Pero ang Panginoon ay nandyan at siya ang mamahala because He is always in control of everything that is happening in the world. Lahat ay alam ng Panginoon. Alam kung paano mangyayari ang lahat ng bagay. Pero hindi natin sa Panginoon sa kapanahonan ito ang isang mapayapa at maayos na eleksyon. So, nakita natin ang mensahe sa kapanahon ng ito, pinakita sa atin na nangangailangan na makagawa tayo habang nandito pa tayo sa ibabaw ng lupa, magampanan natin ang buong puso yung ninanais na Panginoon. Because you are a son of God. You are loved. You belong to this church. And we care for your soul. Lahat tayo ay nagmamahalan, nagpapatawaran, nagbibigayan. Yun ang gusto ng Panginoon na makita sa ating lahat. Nag-iiba na ang panahon. Mas nakararami, sabi nga, lahat meron ng cellphone, lahat nakikita na dyan. Mga labanan, awayan, inggitan, gossip, lahat nandun na. Pero maraming nagbabasa niyan, kumukonti nagbabasa ng Bible. Maraming umaasa dyan. Diba? Nauuso na rin ngayon. Dati, ito yung Word of God. Sasabihin mo, this is the Word of God. But you are reading your cell phone. Is that the Word of God in your cell phone? This is the Word of God. Pero marami nang gumagamit ngayon. Ang cellphone, nandyan lahat ng mga makamundo. Pero yun ang gagamitin mo dito. As for me, ako lang naman po, sa akin lang po, hindi po tama. Nalay mo, magsakripisyo kang magdala ng Bible. Being a born-again Christian is also a sacrifice. Nagsasakripisyo tayo, hindi para sa ating sarili, kundi para sa Panginoon. Yan po ang mensahe natin na tinanggap mula sa Panginoon na wala ang tawa ang tubig nyo at ang gusto ng Panginoon na mapangyari sa bawat isa sa atin. Let us stand. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa mensahe ibigay niyo sa amin sa araw na ito. Dalangin po namin ang pagpasok na masaganang Espiritu
na ipinagkaloob po ninyo sa amin, maging sa mga nasa Facebook Live. Kung anong pagpapala ang pinagkatiwala mo sa amin sa araw na ito, ganun din po ang mga sa kanila. Maraming salamat po na lalo ka namin mahalin, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita. Lalo kami magpakumbaba sa iyong harapan. Lalo ka namin hanapin, Panginoon, sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kaligayahan ng buhay. Salamat po sa biyaya ng pagmamahal at pag-ibig mo para sa amin. Sa iyong lahat ang papuri at parangal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo magsabi na Amen. Panalangin po natin ang pinapay at anak na ito. Father in Heaven, maraming salamat po na kami ay kasali mo sa araw na ito sa pagtanggap ng biyaya na ito, tatawanan niyo po na nagre-represent ng pinapay at anak na ito. Maging dapatin niyo po ang bawat isa sa amin sa pagtanggap ng pinaka-elemento ito. Maraming salamat po sa pagmamahal mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Makipag-usap po tayo sa Panginoon na makalinisin tayo sa mga sandali dito. Makalinisin tayo ng busina upang pumasok at pumasay. Grasya ng Panginoon sa buhay natin. Panginoon, maraming salamat po. Na kami po ay kapiling mo sa oras na ito sa pagtagbat ng banal na elemento ng pagkakagalan po sa amin. Katulad ng elemento pinigay mo ng panahon ng iyong mga disipulo sa huli ng unay. Nawa mo rin karapat-dapat ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maging karapat-dapat kami na awagin mga anak mo. Maraming salamat po sa pagmamahal mo sa iyong kapulay pangalan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. For I have received of the Lord, which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup. When he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do to the Lord's death till he come. Para sa mga pati po na nasa Facebook Live, sa mga nais tanggapin si Jesus as Lord and Savior of their life, sumunod po kayo sa maikling panalangin ito. Sabihin po ninyo, Panginoong Jesus, maraming salamat po. Narinig ko ang mensahe mo. Ako ay tinawag mo, isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo at sa aking kapwa-tao. Pero sa oras na ito, patawarin mo po ako. Binubuksan ko po ang aking puso. Inaanayaan kitang pumasok sapagkat tinatanggap kita bilang aming Panginoon at sariling pagpapagligtas. Ikaw na po ang mamahala sa buhay kong ito. Salamat sa kamatayan mo sa bundok ng Kalbaryo at ngayon sa kaligtasan ko. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Amen. Napagpala po ba tayo sa mensahe kanina? Amen. Tayo po ay dadako muli sa isang gawain natin, ang pagbibigay po. And it's blessing time. Masaya po ba tayo magbigay? Amen. Sige po, pawakan po natin ang ating mga kaloob at itong ipanalangin. Thank you, Father God, for this opportunity, Lord. Once again, Lord God, makakapagbigay ko ng Panginoon sa inyong panggawain. Lord, tanggapin niyo po ang aming mga tithes and offering, Panginoon, bilang pag-ibig po namin sa inyo at pagsunod po sa inyong badal ng Panginoon. Pagpalain niyo po ito at gawin niyo pong gamit-gamit, Lord, sa maraming kaparaanan, Panginoon, ng pangangailangan, Lord, ng aming church. Salamat po at pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, at ginamit po ang aming mga pamilya. Lord, binabalik po namin lahat sa inyo, lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's have some hand motions, and I want you to join with me, okay? Would you do that? Here we go, watch this. Give it, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and rock it over again. And it will come back to you. When you give it to the Lord. Praise God. Ngayon po ay ang ating pag-church ay muli po kakatok po sa inyong mga puso.
Ito po ay bahagi ng ating pagmamahal at suporta po sa ating kapatid na si Brother June at si Sister Miriam sa biglaang pong pagpanaw ng kanila pong isang anak. So, ang ating pong basket ay iikot po muli para po sa ating corporate giving. Maraming pong salamat. Sige po, ipanalangin po natin ang mga kaloob na ito. Lord, salamat po sa mga kaloob na ito, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na sa amin po maliit na paraan, Lord, ay makatulong po, Panginoon, sa pamilya ni Brother June and Sister Miriam. Lord, pagpalain niyo po ito, Lord, and po, Lord, na patuloy niyo po comfort, Panginoon, ang kanilang pamilya, Panginoon, hanggang sa Lord, give you all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen. And para po sa ating mga announcement, next week po ay meron po tayong celebration ng ating Mother's Day. Sino po dito ang mga nanay? Pakitas nga po ng mga kaloob. Sige, ayun, marami po pala mga nanay. Sige po, next week po, see you all here, dito po sa ating church, in celebration po of our Mother's Day. And sa May 2014 po, meron pong baptism, kung sino pa yung gusto magpang-baptize. And please coordinate po with Sister Joby. At parang, ano na rin po ito, outing po ito ng ating church sa somewhere in Bulacan po. And i-announce po yan para sa mga further announcement po. And meron pa ating Joby. And right after po ng service natin, meron pong meeting po ang ating mga area manager. Bingit na po kayo ni Pastora, ha? At tawagin ko po yung mga pangalan niyo. Ayan. Tawagin ko po si Pastor Danny para po mamaya attend po tayo lahat. Sa area po ng Tandang Sora 1, kayo pong naka-assign. Brother Lito, Tandang Sora 2. Brother Richard Novaliches, Brother Jojo Montalban, Brother Jules sa Cavite po, and Brother Peter Santa Quiteria, Sister Relly sa Muñoz, Sister Mila sa Manresa 1, Sister Arsenia Manresa 2, Sister Presi Balik-Balik, Sister Norma Fisco, Barangay Damayan po yan, and Sister Evan, Sister Roxanne sa Caragay Street po, sa Barangay Paraiso yan, as well as Sister Lisa, Sister Sardet sa Barangay Del Monte. Sister Joby po sa Rojas, Sister Jenny sa Bulacan 2, Sister Aline Bulacan 3, Sister Edith Bulacan 1, and Sister Crisanta Commonwealth. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating recession. Wala ka
dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya na inenda mo para sa aming lahat upang magampanan ang mga iniuutos po niyo sa amin. You have everything prepared for us, Father God. The only thing that we need is to go. Maraming salamat po maging sa mga nasa Facebook Live kung anong pagpapala ang inenda mo para sa aming lahat. Ganong pagpapala rin ang makarating sa kanila. Maraming salamat po sa kagalingan. Maraming salamat, even ailing packets na pinagaling mo, Panginoon. Even ailing relationship. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya. Hayaan po ninyo ibigay namin ng walang hanggang pagmamahal. To worship you, to glorify your name, to give you thanks and we give you praises. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray and everybody say, Amen. God bless you.